Good day guys, welcome back sa aking Mumuntin channel. Para sa araw na to, itakil natin ang head unit or ang infotainment ni Sonet as per request na rin ni Clear and Calm 8800. Shoutout sa'yo brother. Disclaimer lang, hindi ko po kaya gawin lahat ng mga request nyo. Meron po ako iba pinaprioritize sa buhay outside YouTube at hindi rin po ako full-fledged na YouTubero. Pero kung kaya at madali lang, sige susubukan ko. Ang sa akin lang, ayokong paasahin kayo na magagawa ko mga request nyo. Pero ito kasi tumaon lang. Gusto ko sana siyang i-feature noon sa buyer's guide. Pero yun nga lang, napakahaba niya. Tapos kain oras din siya kung isasali ko pa siya sa buyer's guide. So ginawa ko, isineperate ko na lang itong video na to. Itong ipapakita ko, hopefully ay isang mabilisang introduction lang. Ayoko rin masyado mag-deep dive dito kasi para sa akin medyo nagiging boring kapag tumatagal ang video about sa ganitong discussion. Tsaka pretty much self-explanatory na din kasi sila. So without further ado, let's get started. So pag-on mo ng kotse, ito agad bumubungad sa'yo. Yan ang UI na lagi mong madadatnan. So ano bang functions ng mga buttons niya? Nakasulat naman lahat ng mga purpose. Common sense na lang kumbaga. Pero isa-isahin pa rin natin. Simulan natin dito sa left side. Sa upper left ng screen may menu na nakasulat katabi ng date. Siya lang magbibigay sa inyo ng option para i-rearrange yung icon sa menu, mag-view ng manual online, at kung anong gusto nyong nakadisplay sa dalawang quadrant na to, which is tinatawag niyang widget. Pero so far, ang options nyo lang para sa left and right widget is pang sounds, phone project, at clock lang. Ito ang radio. So pag pinindot, mag-activate ang radio at naka-FM agad yan. Kapag pinindot muli siya, tatalon siya sa AM frequencies naman. May left and right arrow sa gilid ng station. Obviously, pampalit yun ng station. Kung gusto mo i-save yung isang specific na radio station, pindutin mo yung star sa tabi niya, then automatically malilista siya sa left side ng screen. Alternatively, pwede mo din pindutin yung buttons na seek at track para magpalit ng stations, which is itong physical buttons na nasa right side ng screen. Kung gusto mo ng manual tuning, gamitin mo yung rotary knob sa right side ng screen. By the way, pressing it does nothing. Obviously, left rotary knob ay for volume naman, pero kapag pinindot mo siya, yun ang pag-stop naman ng music. Pero kapag hinold mo ng medyo matagal, yun naman ang pagpatay naman sa mismong head unit. Setup button dito sa right side ay para tumulong ka sa, syempre, sa setup page. Kahit ano pa nakadisplay ngayon sa screen, tatalon siya sa setup page pag pinindot. Speaking of setup, dito naman tayo sa setup page. Meron ditong options for sound, device connection, display, buttons, general settings, Wi-Fi, at climate. Ang menu button dito sa taas ay kung gusto mo i-arrange ang icon sa screen at kung gusto mo makita manually Sonet online. Under ng sounds, meron ditong premium sound na meron pang subcategories na pwedeng automatically mag-adjust ng volume daw depende sa speed na tinatakbo mo. Which personally, hindi ko pinapansin kaya di ko ramdam dahil madalas kami nagkwentuhan ni Mrs. sa biyahe. Meron din startup volume limit para di naman bigla mag-ingay sa sasakyan mo kung naiwan mo siya noon sa mataas na volume bago mo patayin yung sasakyan. Yung beep button na to nga pala ay para sa tunog niya every time na pumipindot ka sa screen. Etong position naman ay para naman kung saan mo gusto mag-focus yung sound. Kasi technically, nasa isang surround sound system ka. So kung may specific area ka lang sa kotse na gusto mo mag-ingay, this is the way to go. Tone, para naman sa pag-adjust ng sound quality. Kung audiophile ka or feeling audiophile, kalikutin mo to. Guidance naman is volume para sa mga ingay ni Sonet kapag may alert siyang ginagawa para makuha attention mo. Sa radio noise naman, most probably para to sa pag-limit sa mga ingay o yung parang tunog static kapag mahina or walang maayos na frequency na makuha si Sonet. Driver assistance warning ay para naman sa pagbaba ng ingay sa kahit anong sounds mo kapag nag-backing ka ng sasakyan. Connected devices naman para sa mga pag-adjust ng volume sa mga apps mo sa phone mo once i-synchronize mo sila kay Sonet. Balik tayo one step backward at punta naman tayo sa device connections. Dito naman ang punta mo kung need mo i-set up ang Bluetooth connection ng phone mo papunta kay Sonet. This includes phone contacts mo aside sa typical na audio streaming. Sa kabila naman ay yung phone projection o yung pinakagusto ng lahat which is yung para makapag-wireless Android Auto ka at Apple CarPlay. Dito ang starting point para makonect mo ang phone mo kay Sonet. By the way, kaya ni Sonet pagsabay ng audio streaming while navigating. Baka kasi curious din kayo malaman yun at baguhan din dito kagaya ko. Balik ulit tayo one step backwards. Sa display naman tayo. First is illumination. Kung napanood nyo na buyer's guide ko kay Sonet, ito kumbaga yung manual override mo kung gusto mo habaguhin brightness ng screen at ng mga gauge clusters mo. Itong display off na to, dito sa taas ay kung you guessed it, para patayin lang ang display. Blue light filter para naman sa mga kapwa natin na gusto i-balance ang color blue output kung meron silang issue sa blue light. And screensaver, as the title suggests,
Kung ayaw mo makita UI ni Sonet, may option ka para palitan ito into analog or digital clock. One step backwards uli para tumalon naman tayo ngayon sa buttons. Kung napapansin nyo, may star dito sa left side ng head unit ni Sonet at meron din star button sa manibela. Well, para dito yan. At ito yung isa sa mga customizable buttons niya. Itong unang option na may open-close parenthesis na may audio na nakasulat, para dito yan sa star button sa kaliwa ng screen. While yung steering wheel is syempre para dun sa star button sa steering wheel. Pwede ka mamili ng mga functions or commands ng mga ito, pero take note, onti lang pwede mong pagpilian dito. Yung mode sa steering wheel ay customizable din. Same goes dito sa up and down button sa steering wheel, pero this time, dedicated lang siya pang radio station control as per the on-screen description. Going back, sa general settings naman, pretty much self-explanatory, wag na natin pag-usapan. Pero meron dito option kung gusto mo mag-play agad ng audio ang kotse upon startup, or kung gusto mo umaandar pa rin ang sounds mo kapag naka-off na ang kotse. Pwede mo sila i-set up right under dito sa media options sa baba. Going back ulit sa Wi-Fi naman, ito lang siya. May option ka kung gusto mo ba wired or wireless ang pag-project mo sa phone mo and pag-reset ng passkey kung sakaling may problema ka sa pag-connecta kay Sonet. Sa climate naman, option lang siya para hindi mo maamoy ang scent ng washer fluid sa loob ng cabin. What? Ang setup button dito sa main UI ay same lang din ng setup button dito sa kanan ng screen. Itong quadrant na to sa right side ay shortcut agad para sa phone projection ng Apple CarPlay at Android Auto. Ang media button dito sa baba ay para mag-focus ang display mo sa information ng media na pinapatugtog mo, which can also override yung control sa player ng phone mo mismo. Phone button, syempre para sa pag-receive or pag-initiate ng pag-call sa contacts mo sa phone mo. Call menus naman para makita mo pa yung ibang functions ng head unit mo. Pero mostly available na to sa main page ng UI ni Sonet. Except sa quiet mode na to na ginagamit para humina lahat ng sound sa buong sasakyan upon activation. Useful kapag may hindi ka maintindihan na kausap mong tao. User manual, same sa kanina. Pero I doubt na may masipag sa inyo na ginagawa to. Kung meron man, ang sipag mo. Sa voice memo, sorry di ko na in-explore to kaya kayo na lang bahalang umalam. Pero sinubukan ko naman basahin yung buong manual. Yun nga lang, hindi ko to makita doon. Most probably wala din namang gagamit nitong feature na to. So ayun nga, this ends my introduction sa head unit or sa infotainment ni Sonet na 8-inch ang gamit. Hopefully nakatulong ito sa mga curious or sa mga baguhan sa radio ni Sonet, and hopefully sana di kayo nabagot kasi nababagot ako kapag ganito ang usapan. Salamat ulit sa panonood, salamat din sa mga nag-subscribe. Malaking bagay sa akin ang binigay niyo suporta kahit sa pag-subscribe lang. Maraming salamat ulit at paalam.